حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala khairi man istafa, Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man salaka tariq wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahbati fillah, mga minamahal kong kapatid, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ating pasalamatan ng Allah at ating siyang puriin dahil tunay na ang pasasalamat at papuri ay natatangi lamang sa Kanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa Kanyang minamahal na propeta, sa Kanyang pamilya, mga kasamahan, at sa sinumang tumatahak sa matuwid na landas. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ating pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil binigyan na naman tayo ng pagkakataon upang magkasama-sama at tayo na parito. Alam natin kung bakit tayo na parito, walang iba kundi upang tayo ay magdagdag, magsaliksik ng kaalaman, mga kaalaman na may kaugnayan sa ating kaligtasan dito sa mundo at lalong-lalo na sa araw ng paghuhukom. Alam natin kung gaano kahalaga ang pagsasaliksik ng kaalaman. Nabanggit ko dito sa mga nakaraang mga talakayan natin na ang pagsasaliksik ng kaalaman ay isa sa pinakamainam na ibada, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkos nabanggit natin na ang pagsasaliksik ng kaalaman ay mas mainam pa sa mga optional na sala. Mga optional na sala, mas mainam pa sa mga optional na sala. Bakit ang mga ulama, mga scholar ay nabanggit nila na ang kaalaman daw sa Islam ay mas mainam pa kaysa sa mga sunnah, mga optional na sala. Bakit? Dahil kung titignan natin, ang kaalaman ay hindi lang sa sarili mo ang nagbe-benefit. Okay? Ang kaalaman na iyong nalalaman, nakakakuha ka ng benefit, ikaw, ang iyong sarili. At ang kaalaman na ito, kung ating titignan, na min lawazimil ilm, isa sa nararapat sa kaalaman, ay dapat din siyang iparating, ipabahagi. Okay? Kung ang kaalaman na iyong nalalaman ay isinasagawa mo, pagkatapos sa iyong ipinaparating, ibinabahagi sa iyong bukod pa sa iyo, hindi lang ikaw ang nakakakuha ng benefit sa kaalaman. Kaya nabanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam bilang gantimpala sa kaalaman na iyong ipinaparating, itinuturo sa iba. Anong sinabi ng mahal na propeta? Man dalla 'alal khair kafa'ili. Sino mang magparating ng kabutihan sa ibang tao, ang taong yung kapag kanyang ginawa ang kabutihan na yon o ang kaalaman na iyong ipinarating sa kanya, at alam natin ang kaalaman ay kabutihan, sino mang sabi ng mahal na propeta na kanyang iparating sa iba ang kabutihan na kanyang nalaman, ang kaalaman, pag kanyang ginawa, ang tao na yung pag kanyang ginampanan ang kaalaman na iyon, meron ka ding share. Okay, meron kang gantimpala sa kabutihan na kanyang ginawa. La yung kasminujurihi shaya o fi ma'man al-hadith, yung makukuha mong gantimpala hindi mababawas dun sa gantimpala na makukuha ng taong gumawa ng kabutihan na iyong pinarating sa kanya. Okay? Kaya ganun, yun ang dahilan, reason kung bakit sabi ng mga scholar ay ang kaalaman ay isa sa pinakamainam na ibada. Dahil ang dahilan ng
Hindi lang ikaw ang nagbe-benefit ng kaalaman na yun, bagos ang iba pa ay nakakakuha ng benepisyo o benefit sa kabutihan sa kaalaman na iyong ipinarating sa kanya. Ang kaalaman ay, kung ating titignan, alam natin ang ating pamumuhay dito sa mundo ay temporary lamang, na mayroong buhay sa araw ng paggugupat, yun ang buhay ng habang buhay, lifetime, habang buhay na pamumuhay. At alam natin na bakit tayo nagsasakripisyo dito sa mundo, para sa araw ng paghukom ay makamit natin ang kalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at tayo ay kanyang papasukin sa kanyang paraiso. At ang pagsasaliksik ng kaalaman ay sabil, tarik ilal jannah. Siya ang way upang iyong matuntun, makapasok sa paraiso. Nung sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tarikan ilal jannah. O kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinumang taong tumahak sa daan o landas, na ang landas na iyon ay nagsasalik siya ng kaalaman, mamadaliin sa kanya ng Allah ang landas patungo sa paraiso. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang pananatili niyo dito sa lugar na ito ay isang napakalaking biyaya. Kung alam niyo lang kung anong ibibigay sa inyo ng Allah na gantimpala, kahit kung alam niyo lang kung gaano kahalaga ang gantimpala na ibibigay sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit magdamagan tayong nagtatalakayan o kaya in-explain natin o kaya nagsasaliksik ng kaalaman, talagang sasabihin yung oo pa din kayo ng oo, dahil sa kahalaga ng kaalaman o kahalaga ng kaalaman ng ating pinag-aaralan dito sa lugar na ito. Anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa kaalaman o kaya pagsali sa mga pagtitipon, na kung saan ang pagtitipon dito ay binabanggit ang mga kadakilaan, mga kaalaman patungkol sa Allah, sa Islam. Anong sinabi ng mahal na propeta? Fima ma'na al-hadith, julusuka fi halakatin min halakatil ilm khairul laka min ad-dunya wa ma fiha. Ang pag-upo mo, pagsali mo sa pagtitipon, na ang pagtitipon dito ay pinag-aaralan ang kaalaman sa Islam, mas mabuti pa sa iyo, sabi ng propeta, mas mabuti pa sa iyo kaysa sa mundo at anong pamang napapaloob sa mundo na iyon, sa mundo na ito. Tingnan mo kung gaano kalaki yung gantimpala na inilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsasaliksik ng kaalaman. Kaya kailangan nating i-encourage ang ating sarili. Every day natin i-encourage ang ating sarili. Every day, every hour, kailangan nating encourage ang ating sarili na kailangan natin magsaliksik ng kaalaman sa abot ng ating makakaya. Huwag natin kaligtaan sumali sa mga dawa center, sa pag-aaral sa mga ganitong pagtitipon. Okay? So ngayon, nakaraang linggo ating tinalakay, buklatin ang page 44. Ating tinalakay ang asyahadatain. Okay? Ang shahadatain. Sa paksana ito ay ating tatalakayin ng mga ibang nikat, mga importanteng bagay. Una dito, ang kahalagahan ng shahadatain na ito. Okay? Anong ibig sabihin ng shahadatain? Sino makapagbanggit sa akin? Bro, itaas mo ang kamay mo. Sige, saan yung microphone, Bro Abdulaziz? Okay, sandali lang, no, para marinig ng ating mga kasamahan, no? Ano ang ibig sabihin ng shahadatain? Okay, ano yung literal na ibig sabihin ng shahadatain? Pag sinabi natin shahadatain, ano yung unang pumapasok sa kaisipan natin? Para sa akin, yung shahadatain ay yung pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Okay, at ano pa? Shahadatain, dalawa yun shahadatain. Okay, dual. Dalawa siya. Pagsasaksi daw na walang ibang Diyos maliban kay Allah, o pagsasaksi na walang dapat sambahin maliban kay Allah, at ang pagpapahayag o pagsasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo. Ito ang tinatawag na shahadatain, testimony of faith. Okay, pag sinabi ng shahadatain, yun ang tinutukoy sa temang shahadatain. Okay? Una dito,
makikita nyo sa page 44, sinabi dito, bakit la ilaha illallah? Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Sinabi ko dito, ano yung mas magandang tema dito? Bro Rashid, Nelson? May pinasulat ako sa inyo sa taas, naisulat nyo, para mas maintindihan nyo. Bakit la ilaha illallah? Anong pinapangulugan ng sentence na iyan? Ibig sabihin, ano ang kagandahan o ano ang kahalagahan ng la ilaha illallah? Okay? Ano ang ang kahalagahan? Ibig sabihin, bakit ang la ilaha illallah? Ang maintindihan natin, i-explain dito kung ano ang kahalagahan ng shahadatain na ito. Okay? Bago natin i-continue, kung titignan natin last week, naumpisahan na natin ang paksa na ito. Kung di ako nagkakamali, nagbanggit tayo ng dalawang kahalagahan ng la ilaha illallah. Sino makapagbanggit? Bro Abdulaziz. Unang kahalagahan ng la ilaha illallah, shahadatain. Nabanggit natin last week. Dalawa yung nabanggit natin. Yung una, siya ang pinakamahalaga. I think pinatik note ko pa sa inyo. Sino yung nandito last week? Itaas ang kamay. Parang karamihan, wala dito last week. No? Kaya kailangan natin mag-review. Bro Abdulaziz. Okay? Sino makapagbanggit? Itaas ang kamay. Si bro, okay. Ang unang kahalagahan ng la ilaha illallah, nabanggit natin. Ang kahulugan po ng la ilaha illallah ay... Hindi, kahalagahan. Hindi kahulugan. Kahalagahan. Importance. Okay? Ang pagsasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban na Okay, good. Okay, sino ba makapagbanggit? Yung kahalagahan, importance of shahadatain. Gaano kahalaga ang la ilaha illallah? Yun ang ibig sabihin nun. Si Bro Rashid. Abdulaziz. Okay, yung bukas sa puso, kabilang yun sa paano magiging tama ang pagsamba. Okay, tama yun. Pero si bro, yung doon sa kalikwan. Siya susi ng Islam. Good, okay. Ibig sabihin, tama. Yun yung pangalawa, nabanggit natin, na nandito rin, nasabi niya dito, siya yung susi, o kaya siya yung susi upang ang tao ay makapasok sa relihiyong Islam. Okay, yun ang pangalawang kahalagahan, importance ng la ilaha illallah, shahadatain na ating nabanggit. Pero yung unang nabanggit natin, ang shahadatain ay siya ang mensahe ng lahat ng mga propeta. Okay? Yung ang unang kahalagahan, importance ng shahadatain na siya ang mensahe ng lahat ng mga propeta. Hindi lang si Propeta Muhammad ang nagparating na ang kanyang mensahe ay ang la ilaha illallah. Kaya masabi dito, ang dinalang mensahe ng lahat ng mga propeta sa kanilang pamayanan na iisa, ito ang pagsamba sa dakilang Allah lamang na walang pagtatambal. Which means, ito ang la ilaha illallah. Okay. Pangatlo, okay, sulat nyo ha. Pangatlong kahalagahan, importance ng la ilaha illallah, ito ang dahilan kung bakit nilikha, o ito ang dahilan kung bakit tayo nilikha. Okay, sulat nyo ha. Pangatlong kahalagahan ng la ilaha illallah, ito ang dahilan kung bakit tayo naririto. Kaya ito ang dahilan o layunin sa paglikha sa atin ng nag-iisang Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Wala nang dahilan kung bakit tayo nilikha dito sa mundo maliban na lamang sa shahadatain. Ang la ilaha illallah, okay, ang la ilaha illallah na walang dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang pagsamba lamang sa Kanya. Okay? Ating matutunghayan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ito ang batayan, proof sa ating nabanggit na ang layon na kung bakit tayo nilikha dito sa mundo ay ang la ilaha illallah, ang sumamba lamang sa nag-isang Diyos. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ko nilikha o makalaktul jinn wal ins, ang mga jinn at ang mga tao maliban na lamang na ako'y kanilang sambahin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Yung microphone, basahin natin yung sinasabi dito. No? Bakit la ilaha illallah? Okay, basahin natin ang
Yung dito, sino hindi nakapagbasa? Last week, tsaka last week, sino hindi nakapagbasa? Nakapagbasa ka, bro? Okay. Yung unang kahalagaan, sapagkat itong unang, okay. Sapagkat ito ang unang tungkulin ng isang Muslim. Kaya sinuman ang ninais na yakapin ng Islam ay dapat magpahayag ng pagsaksi nito at kung pusong maniwalaan ito. Okay, ito yung nabanggit natin kanina na ang Islam, ang la ilaha illallah ay siyang susi mo sa Islam. Okay, dahil sabi niya dito, ang unang tungkulin ng isang Muslim. Okay, ibig sabihin, ang isang tao pag siya ay papasok sa Islam at gusto niya maging Muslim, anong una niyang gagawin? O bibigkasin ang buong puso. Okay, nandun na yun. Okay, bibigkasin ang la ilaha illallah. Pagsasaksi ang shahadatain. Okay? Pangalawa, okay, yung ikaw bro. Sino hindi nakapagbasa? Yung hindi nakapagbasa, magbasa. Okay, si bro. Sapagkat sino man ang magsabi nito ng may katapatan sa paniniwala, sa kanyang puso, pinahangad niya sa pamamagitan nito ang lingkod ko. Ito ang magiging kahinan ng kanyang kaligtasan mula sa apoy. Okay. Sige, tuloy mo lang. Batay. Sa sinabi ng propeta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na katotohanan yung pinagbabawal. Okay, okay. Sinabi ng mahal na propeta, katotohanan, ibig sabihin dito sa ating binasa, ang pinangangulugan dito, ang la ilaha illallah, ang ating kaligtasan. Okay? Ito, kabilang din to sa importance, kahalagahan ng la ilaha illallah, na ang la ilaha illallah daw ay siya ang ating kaligtasan. Okay? Na siya ang magiging dahilan upang tayo ay maligtas sa impyerno at tayo makapasok sa paraiso. Okay? Anong sinabi ng mahal na propeta? Katotohanan ang ipagbabawal, innallaha harrama man qala la ilaha illallah minan nar, o fima ma'na al-hadith. Katotohanan, sinabi ng propeta, ipagbabawal ng Allah sa apoy ang sinumang matapat na nagsabi ng la ilaha illallah. Walang Diyos na dapat sambay maliban sa Allah, inahangad dito ang lugod ng Allah. Okay. Sunod, yung sapagkat sinuman ang namatay. Okay. Okay, yung pangatlo, sapagkat sino man ang namatay habang na paniniwalaan ang salitang ito ay kapitan sa mga mananahan sa paraiso. Kanina nabanggit natin, okay na bro. Kanina nabanggit natin dun sa pangalawa na ang la ilaha illallah ay siya ang ating kaligtasan mula sa impyerno. Dito sa pangatlo, sinabi niya rito, ang la ilaha illallah ang siya ang susi natin sa paraiso. Kung siya ang ating susi, kung pang tayo makapasok sa Islam, siya din ang susi natin upang tayo ay makapasok sa paraiso. Anong katibayan? Dun sa nabanggit na hadith, sinuman ang namatay, man mata wa man qala la ilaha illallah, man mata wa qala la ilaha illallah fi ma'na al-hadith, dakhala al-jannah. Sinuman ang namatay na lubusang nalalaman, okay, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Sinuman ang namatay na lubusang nalalaman na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, siya ay papapasukin sa paraiso. Okay, sunod. Bro Ismail dito. Ay, si bro, nakapagbasa po kayo? Hindi pa, si bro Kwan. Okay. Sapagkat ang kalaman nito at ang pangailangan nito ay walang alinlang pinakadakila at pinakamalagang tungkulin ng isang Muslim higit sa la ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. okay, ibig sabihin, parang katulad din ng unang atin nabanggit na ito din ang siyang unang-unang katungkulan ng isang Muslim na kanyang gampanan ang mga napapaloob o tinutukoy ng la ilaha illallah. Ngayon tayo ay dumako sa kahulugan ng la ilaha illallah. Okay, bro Ismail, basahin mo yung page 45, yung kahulugan ng la ilaha illallah, yung unang paragraph lang. Ang ibig sabihin nito, walang ibang Diyos na dapat sa maliban sa katunayan, ang pahayag na ito ay nagtatagpil o tumatalikod sa pagkakaroon ng
Diyos bukod sa Allah at nagpapatunay na siya lamang ang tunay na Diyos at siya ay walang iba. Okay. Iyon ang ibig sabihin ng la ilaha illallah. Sabi niya dito, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Kung ating titignan, ang talagang tunay na ibig sabihin ng la ilaha illallah sa literal ng meaning, ang dapat walang tunay na Diyos. Okay? Walang tunay na Diyos na dapat sambahin. Pag kasi sinabi mo walang Diyos na dapat sambahin, kung ating makikita dito sa mundo may mga bagay na kinikilalang Diyos. Hindi ba? Dito sa mundo maraming mga Diyos-Diyosan, mga bagay na ginawang kinilala ng mga tao bilang mga Diyos. Kaya ang tunay na ibig sabihin talaga, kung ating bibigyan ng kahulugan ng la ilaha illallah sa lingwaheng Tagalog, ang dapat nating sabihin, walang tunay na Diyos na dapat sambahin. Kasi may mga huwad na bulaang Diyos, di ba? Kaya hindi sapat nating sabihin na walang Diyos na dapat sambahin. Dapat walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, tayo ay dumako. Okay, sa page 46, no? Kasi hindi natin kayang basahin lahat, i-explain lang natin yung mga mahalagang bagay na dapat natin bigyan ng kahulugan. Okay, i-explain. Okay, sa page 46, sinabi dito, ang mga haligi ng la ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Okay, isamaris ko, no? Haligi ng la ilaha illallah. Mga haligi ng la ilaha illallah. Kung atin titignan ang sentence, okay, na ang la ilaha illallah, ang kasabihan na ito, la ilaha illallah, nahahati siya sa dalawang parirala. Okay? Unang parirala, yung sinabi niyang la ilaha, yung katagang la ilaha. Okay? Ang la ilaha illallah, dalawang haligi siya. Okay, banggitin mo natin dalawang haligi. Una, yung nafi at saka ithbat. Una, nafi, pangalawa, ithbat. Anong Tagalog ng nafi? Yung pagtanggi. Okay, sulat niyo, unang haligi ng la ilaha illallah, ang nafi, okay, sa Tagalog, ang pagtanggi. Okay. Isulat niyo, ha? Pangalawang haligi ng la ilaha illallah ay ang al-ithbat, pagpapatibay. Okay? Pagpapatibay. Kung titignan itong ang pagtanggi at pagpapatibay, napapaloob to sa la ilaha illallah. Okay? Ito ang dalawang haligi ng la ilaha illallah. Bakit? Tingnan natin ang la ilaha illallah, nahati siya, sinabi natin na nahati siya sa dalawang parirala. Yung una, la ilaha. Okay? La ilaha. Walang Diyos. Walang tunay na Diyos. Okay? Okay, walang Diyos na dapat. Okay, walang tunay na Diyos. Ibig sabihin dito, bakit natin sinabing unang haligi ang pagtanggi doon sa parirala o katagang yung la ilaha, na ibig sabihin, itinatanggi mo na ang lahat ng kinikilalang Diyos. Okay? Makikita nyo talagang itinakwil mo na, itinanggi mo na lahat. Kinamuhian mo na lahat. Wala ng Diyos. Okay? Dumako tayo sa pangalawang parirala, illallah. Okay? Nag-exempted ka. Nag-exemption ka. Ito na yung pagpapatibay. Doon sa una, la ilaha, nagtanggi ka, nagtakwil ka. Dito sa pangalawang parirala, ikaw ay nagpatibay. Anong pinagtibay mo? Una, wala nang dapat sambahin, talagang lahat ng kinikilalang Diyos ay itinakwil mo na, illallah, malibang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kaya makikita natin itong dalawang haligi na ito ay dapat hindi ito magkahiwalay. Dapat mapaloob to sa la ilaha illallah. Okay. Ang pinakamahalaga dito mga brothers, kung ano pa yung mga bagay na tinutukoy ng katagang la ilaha illallah. Okay? Isa sa mga tinutukoy, okay, na pinangangulugan ng la ilaha illallah ay maniniwala ka din, magsasaksi ka rin, magpapahayag ka rin na wala ka ng ibang kikilalaning relihiyon maliban sa
relihiyong Islam. Itatanggi mo rin ang dati mong relihiyon. Okay? Itatakwil mo rin ang dati mong relihiyon. Kung ang dati mong relihiyon ay Christianity, dapat mo din siyang itanggi. Bakit? Kasi kanina sinabi natin, itinatanggi mo lahat ng kinikilalang Diyos. So, ibig sabihin, itinakwil mo, itinanggi mo na si Jesus ay Diyos. Itinanggi mo noon. Maliban kay Allah, okay? Maliban kay Allah na siya lamang ang dapat mong kilalaning Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Isa din sa pinangangulugan ng la ilaha illallah ay dapat mo rin itakwil. Okay? Kung itinakwil mo dati, itinanggi mo na si Jesus ay iyong Diyos, dapat mo rin itakwil, itanggi. Okay? Na ang dati mong relihiyon ng Christianity ay bulaang relihiyon, na ang tamang relihiyon lamang, matuwid na relihiyon, na siyang magbibigay siya ng kaligtasan. Salvation ay ang relihiyong Islam. Mahalaga to. Bakit? Kasi minsan, may mga kasamaan tayo, mga kababayan natin, na pumapasok sa relihiyong Islam, hindi nila naintindihan ang katagang la ilaha illallah. Kaya, inshallah, kung mabibigyan tayo ng pagkakataon, i-explain natin ang mga kondisyon ng la ilaha illallah. Okay? Nakabilang sa kondisyon ng la ilaha illallah ay ang kaalaman na maintindihan ang pinapangulugan ng la ilaha illallah. Yun ang pinaka punto dito, na dapat ang taong binibigkas niya yung la ilaha illallah ay maintindihan niya kung anong pinangahulugan ng la ilaha illallah. Nakuha niyo yun? Okay? Kung anong talaga yung mga tinutukoy, muqtada. Okay? Kung pinabing muqtada sa Islam, muqtada, ibig sabihin, ano yung mga tinutukoy ng katagang la ilaha illallah? Isa yon. Okay? Isa din sa tinutukoy ng la ilaha illallah ay wala ka ng pag-uukulan ng pagsamba. Anumang pagsamba, wala ka ng pag-uukulan ng pagsamba. Pag sinabi mong pagsamba, ano yung mga klase ng pagsamba? Pagpapatira pa, panalangin, paghingi ng kapatawaran, pagbabalik loob, itong mga klase ng pagsamba, dapat mo lamang iukol sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang isa din sa kahulugan ng la ilaha illallah. Okay, ngayon, alhamdulillah, may oras pa tayo, no? Tatalakay natin ang mga kondisyon ng la ilaha illallah. Okay, isulat nyo to, no? Wala sa libro. Pero mahalaga to. Okay, isa sa, siguro nakalimutan, okay, hindi lang nabigyan ng importance, pero ito ay napakahalaga. Pag sinabi mong kondisyon, mga kondisyon ng la ilaha illallah, dapat talaga ay malaman nyo kung ano yung mga kondisyon ng la ilaha illallah upang maging tama, matanggap yung ating binibigkas na la ilaha illallah. Una dito sabi niya ay ang al-ilm, kaalaman. Okay? Una, ang kaalaman. Okay, ang kaalaman sa la ilaha illallah. Anong ibig sabihin nito? Sabi niya dito, ang kahulugan nito ay ang pagkakaroon ng kaalaman sa kahulugan ng la ilaha illallah sa dalawang bahagi nito na pagtanggi at pagpapatibay. Okay? Yung kaalaman, ibig sabihin dito, dapat natin malaman, magkaroon tayo ng kaalaman sa kahulugan ng la ilaha illallah. So, ano yung kahulugan ng la ilaha illallah? Yung kaninang mga nabanggit natin na tinutukoy ng la ilaha illallah. Pangalawa dito, may nagbanggit dito ng verse, sinabi ng Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ito yung verse, okay, na tumutukoy sa unang kondisyon na sabi ng Allah, fa'alam, alamin mo. Sabi ng Allah, okay, alamin mo, annahu la ilaha illallah. Alamin mo na walang dapat sambahin maliban kay Allah. Nakita nyo, inutos ng Allah yung kaalaman, na magkaroon tayo ng kaalaman sa la ilaha illallah. Pangalawa, ang yakin. Okay? Mas mainam, isulat niyo muna, no? Number 1, al-ilm, ilm. Okay? Yun ang Arabic, ang kahulugan niya, kaalaman. Okay? Yun ang una. Ilm. I-L-M. M. Okay? Ilm. Okay? Ilmon. Okay? Ilm. Tapos sulat niyo ang kaalaman sa Tagalog. Pangalawa, ang yakin. Al-yakin. Okay? A-L-Y-U-Q-E-E-N. Al-yakin. Nang ibig sabihin, ang katiyakan na taliwas sa pagdududa. Okay? Ito ang pangalawang kondisyon ng la ilaha illallah. Ustad Najim, pwede bigyan niyo po ako ng 5 minutes hanggang 9:35, no? Tapusin ko lang to. Oh, Ustads. Okay, ang al-yakin, ang katiyakan. Okay? Ibig sabihin ng al-yakin,
ang katiyakan. Na anong kabaliktaran ng katiyakan? Taliwas sa pagdududa. Okay. Ano ibig sabihin nito? Ang kahulugan nito ay ang pagkakaroon ng ganap na kasiguraduhan ng nagsasabi nito na walang dapat sambahin malibang kay Allah. Ibig sabihin nun, okay, specifically, nung ang tao, pag siya'y magsasyahada, ibig sabihin nito, dapat daw, mapaloob sa kanyang al-yakin pagbibigkasin yung la ilaha illallah. Na ibig sabihin, tiyak siya sa kanyang bibigkasin na wala ng pagdududa sa kanyang puso, sa kanyang sarili. Hindi ba? Kasi minsan, may mga nangyayari na minsan binibigkas na yung la ilaha illallah, ngunit meron pa siyang napapalood na pagdududa sa kanyang sarili. Na maring, tama ba ang relihiyong Islam bilang relihiyon? Tama ba na talagang ang dapat lang sambahin na yung Allah? Okay? Na dapat kong itakol si Jesus? Yun, mga pagdududa yun, dapat mawala sa puso natin. Mga puso natin. Pag ang tao ay binigkas ng la ilaha illallah, na nasa puso niya yun, hindi tanggap ang kanyang la ilaha illallah. Kaya dapat, pag may mag-embrace, i-explain natin to. Okay, sabihin natin na pag kanyang bibigkasin, dapat talagang tiyak. Wala nang pagdududa sa kanyang sarili. Pangatlo, may nagbanggit na may verse dito pero hindi ko nababanggitin kasi yung oras natin, no? Pangatlo, ang al-ikhlas. Surat nyo. Al-ikhlas. A-L- okay? Ikhlas, I-K-H-L-A-S. Al-ikhlas. Okay? Yun anong ibig sabihin ng al-ikhlas? Ang kadalisayan, sincerity. Okay? Nataliwas sa riya. Okay? Taliwas sa riya, ang ibig sabihin ng riya ay anong kabaliktaran ng sincerity? Pakitang tao. Okay? Pakitang tao. Ibig sabihin, dapat, okay, sabi ng mga scholar, paano mo ba masasabi na yung tao ay mukhlis siya ay ikhlas? Okay? Sabi ng mga scholar, pag yung nalaman, okay, napaloob sa puso mo, na wala ka ng interest sa la ilaha illallah, okay, sa gagawin mo, specifically sa la ilaha illallah, hindi mo nabibigkasin ng la ilaha illallah, wala ka ng layo maliban sa kalugod ng Allah, alamin mo na ikaw ay ikhlas, mayroon kang ikhlas, mukhlis ka. Kabaliktaran nun, okay, pag naramdam mo sa sarili mo at nagpadala ka at yun ang ginawa mong layunin, okay, na may interes ka pang iba maliban sa Allah, okay, pakinggan tao, okay, para mapalapit ka sa ibang tao, amo mo, ganyan, puriin ka ng ibang tao, pakinggan tao na yon, pag pumasok sa iyo at nagpadala ka at yun talagang pinanindigan mo na yung layunin sa pagpasok sa Islam at pagbigkas ng la ilaha illallah, hindi siya matatanggap. Bakit? Nawala sa kanyang pangatlong kondisyon na ang ikhlas. Naintindihan niyo yun? Okay, isulat niyo to kasi itatanong ko to sa inyo inshallah sa ating examination. Okay, pang-apat na kondisyon ng la ilaha illallah ay ang as-sidq. Okay. Okay, sulat ko ng maayos, no? Letra por letra. A double S I D Q. As-sidq. Okay, yun ang patamang pagbigkas sa kanya. Ang ibig sabihin ng as-sidq ay ang pagka-matotohanan. Makatotohanan. Yes. Ang pagka-makatotohanan na taliwas sa pagsisinungaling. Okay. Na siya ay dapat bibigkasin niya ang la ilaha illallah na totoo sa kanyang sarili, na hindi niya bibigkasin ang la ilaha illallah na mayroong pagkasinungalingan. Okay. Parang malapit din siya sa katiyakan, yung kanina nabagit natin. Okay, pero dapat dito, dapat talagang totoo sa kanyang sarili na bibigkasin niyang la ilaha illallah. Panglima, mahalaga din to. Al-mahabba. A-L-M-A-H-A-B-B-A. Al-mahabba. Okay, na ang ibig sabihin sa Tagalog, lingwaheng Tagalog, ay ang pagmamahal. Okay, ito ang limang kondisyon ng la ilaha illallah na taliwas, kabaliktaran, taliwas sa pagkamuhi. Ano ibig sabihin nito? Na ating bibigkasin ng la ilaha illallah na merong tayong pagmamahal. Okay, na mamahalin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, mamahalin natin ang katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam.
Okay, na hindi natin bibigkasin ang la ilaha illallah na parang hindi natin, okay, hindi natin bibigkasin natin la ilaha illallah na mayroong pagkamuhi sa ating puso sa Allah subhanahu wa ta'ala, okay, sa katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagkamuhi sa propeta at sa kanyang katuruan, yun ay hindi magiging tanggap-tanggap. Dapat bibigkasin mo ang la ilaha illallah na talagang mayroong pagmamahal. Okay? Kaya sinabi nito, ang kahulugan nito ay pagsasabi ng tao ng la ilaha illallah abang siya ay nagmamahal kay Allah at sa kanyang sugo at sa tinutukoy na salitang ito. Okay? Pang-anim ay ang al-inqiyad. Okay? Al-inqiyad. A-L-I-N-Q-I-Y-A-D. Al-inqiyad. Nang ibig sabihin nito ay ang pagtalima. Ang pagtalima. Nataliwas sa pagtalikod. Okay, ang kahulugan nito ay ang pagsamba kay Allah ng walang katambal, pagtalima sa kanyang batas. Mananampalataya dito at maniniwala na ito ang katotohanan. Ang ibig sabihin nito, talagang isusurinder mo ang sarili mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa batas ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang katuruan, na talagang tatalimay mo at susunod ka at isusurinder mo ang sarili mo, magpapakumbaba ka sa mga katuruan ng Islam. Okay, pang-pito, ang pagtanggap. Al-Qabul, yes, ang Arabic niya Al-Qabul, A-L-Q-A-B-U-L, Al-Qabul. Mashallah, tingnan si Bro Ismail, hindi nagsusulat. Next week, inshallah, isa-isa siya ang babanggitin niya sa atin ang walong, okay, ang pitong pagkuhan. Ano ba yan? Okay, so walong kondisyon. Ang ibig sabihin ng Al-Qabul, biro lang, Ismail. Ang ibig sabihin ng Al-Qabul ay ang pagtanggap. Okay, ang pagtanggap na taliwas sa pagtanggi. Okay, yun ang ibig sabihin ng Al-Qabul. Okay, ito ang pitong kondisyon ng la ilaha illallah. Ngunit ang mga ibang scholar, dinagdagan nila ng isa pang 8. Okay, pero isulat nyo ito bilang karagdagan, no? Medyo mahaba yung Arabic niya, pero isusulat lang natin siya sa Tagalog. Sabi niya dito, ang pagtanggi sa anumang sinasamba malibang kay Allah. Okay, pero sulat nyo na yun. Kahit kung ating titignan, ang itong pang-8 kondisyon ay nasasaklaw niya yung 7 na ating nabanggit, pero mas may namisulat nyo na para mas karagdagang kaalaman. Okay, ang pagtanggi sa anumang sinasamba maliban kay Allah. Ang pagtanggi sa anumang sinasamba maliban kay Allah. Okay? Naisulat nyo lahat? Ano po? Sino? Ang pagtanggi sa anumang sinasamba maliban kay Allah. Okay? Naisulat nyo lahat? Okay. So hanggang dito na lamang, inshallah, dumating na yung naubos na yung ating oras sa talakayan na ito. So alhamdulillah, ngayong araw ay tinalakay natin yung la ilaha illallah, yung shahadatain, ngunit inuna natin yung la ilaha illallah, ang pagpapay na walang dapat sambay malibang kay Allah. Tinalakay natin ang kahulugan ng la ilaha illallah, ang kanyang haligi, ang kahalagahan, importance ng la ilaha illallah, at ang pang-apat ay ang kanyang mga kondisyon. So inshallah, next week i-review natin, tatanungin ko kayo. Okay? Sabi nila, pag walang katanungan yung mga estudyante mo, ibig sabihin sa dalawang bagay lang. Either naintindihan nila o kaya hindi nila naintindihan. Naway doon tayo sa una na ating naintindihan ang ating mga tinalakay. So inshallah, sa araw ng pag-uukop, sa next week, aking itatanong sa inyo ang mga ating natalakay. Hanggang dito na lamang, naway bigyan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang baraka sa ating kaalaman upang ating magampanan ang ating mga kaalaman na ating nasasaliksik. Hanggang dito na lamang. Wassalamu alaikum warahmatullahi wa akhiru da'waya anilhamdulillah rabbil alamin.